Amen. Isang mapagpalang araw po ng linggo sa bawat isa sa atin at muli tayo po ngayon ay sama-sama na magsasamba sa ating Panginoon. At bago po yun, nais ko lamang po sa inyong basahin ang sinasabi po sa Psalms 91 verse 1 and 2. Sabi po dito, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. So tayo pong lahat na mga nanahan sa Panginoon, lahat na mga natili sa Diyos, ay tunay nga pong ligtas. We are all safe, di ba, and secured sa presence ng Panginoon. At di ba po, sa lugar na to, talagang wala po tayong walang ibang ligtas na lugar, kundi sa presensya lamang po ng Panginoon. Kaya lagi po nating naisin ang manatili sa presensya ng ating kataas-taasan Diyos. So sa umaga pong ito, samahan niyo po kami sa isang awit na kung saan hayaan po natin na talagang ang ating mga soul, ang ating mga kaluluwa ay mapahinga o makakaramdam ng kapahingahan sa ating Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay umawit at sumamba sa umagang ito. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadows covers me. Your promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, where my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my
save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. For you are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. For you are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. For you are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, O Lord, and I am now forever safe. Oh yes, oh Jesus, for you are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, O Lord. Yes, oh Jesus, and I am now forever safe. For you are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. For you are
Good and blessed day to all. Welcome to our online worship service. Kumusta na po kayo mga kapatid? Yan, tayo po ay nandito at nawa talagang makita at marinig po natin ang magandang mensahe sa atin ng ating Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa ECQ ulit, modified po tayo. Yan, meron po mga ilang lugar na talagang hinihigpitan po ngayon dahil nga marami po na naman ang nagkakasakit, mga nahahawa. So mga kapatid, stay healthy, nawa talagang tayo po ay patuloy na sumunod at talagang makita nating patuloy yung pangunguna ng Diyos po sa atin. Ito po aking panalangin na talagang sa panahong ito, patuloy na talagang ipakita ni Lord sa atin yung mabubuti at magagandang bagay na gusto po niyang ipakita sa atin. At syempre, nawa talagang tayo pong lahat ay maging malusog, talagang hindi lamang physically, kundi higit sa lahat spiritually. Meron pong mensahe si Lord sa atin ngayon. Kung meron kang katabi, pakisabi po, may magandang mensahe si Lord sa iyo. At pakisabi din na makikinig tayo ha. Yan. So, makikinig po tayo ngayon at nawa talagang maging malinaw po sa atin ang mensahe ng Diyos sa atin. Sige po, manalangin po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito. Salamat, Lord God, dahil minsan pa narito po kami talagang ang dahilan kung bakit nagagather kami ay tunay na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan at sama-sama na alamin namin kung ano po ang mensahe mo sa amin sa araw na ito sa pamagitan po ng iyong mga salita. Salamat po sa paggabay niyo po sa amin. Patuloy po namin hinihiling ang pangunguna ng banal na spirito sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord God, sa buhay ng bawat isa na kasama po namin ngayon sa aming pong panambahan. Pangunahan niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Muli po, isang magandang araw sa bawat isa at nawa talagang sa araw na ito ay maging kumbaga malinaw sa atin yung mensahe po ng Diyos sa atin. At katulad ng sabi ko nga po kanina, pakinggan po natin ang tinig po ng Diyos. Ulit nga po, pakisabi po sa katabi nyo, may mensahe si Lord sa iyo ngayon. Okay, ang topic po natin sa araw na ito is about challenges. Yan. Hindi ko lang alam kung na-accept mo, i-accept mo o hindi ang mga challenges na atin pong pag-aaralan sa oras na ito. Unahin po muna natin, ano ba yung meaning nung challenge? Kasi ngayon, di ba, talagang ang daming sa social media na lang, yan, maraming nagsasabing accept the challenge, o kaya tinanggap mo na ba, yan, o ginagawa mo na ba, yan. Pero ano nga ho ba talaga ang ibig sabihin ng challenge? Yan, lalo na po dito po sa Biblia. Yan. Ano po ba ibig sabihin ng challenge? Sa Tagalog po, hamon o labanan. Di ba yun po ibig sabihin ng challenge? Hamon o labanan. Ang meaning po noon, a call to take part in a contest or competition. Labanan ng isang competition, contest. O kaya, a new or difficult task that tests somebody's ability and skill. Kumbaga, meron pong labanang nangyayari patungkol po sa abilidad o sa kakayanan ng isang tao. Yan. So, sa atin po, ayan, talagang marami po mga challenges na nangyayari po sa atin. At dito rin po sa Biblia. At yun po yung pag-aaralan natin ngayon. So, meron po tinatawag na challenges in life. Yan. Ano po ba yun? Isang sitwasyon, sabi nga, a situation of being faced with something that needs great mental or physical effort in order to be done successfully and therefore tests a person's ability. Yan. Ito daw po ay nangangailangan ng mas maayos na pag-isip, abilidad, effort, para talaga maghanap mo o mangyari kung ano po yung hinihingi sa'yo. Yan, sabi nga, ito daw ay testing ng abilidad ng isang tao. Yan. Meron pong mga inspirational quote na pag-aaralan po tayo patungkol po dito sa challenges of life. Kumbaga yung hamon ng buhay. Yan. Medyo marami po kasi maraming iba't ibang klase ng challenges. Yan. Pero ang isa sa magandang pag-aralan natin mamaya ay yung sinasabi talaga ng Biblia. Kasi ngayon, 'di ba, sa social media, marami ako nakikita yung mga challenges
para madali na lang sa kanila eh. Yan. Bakit? Kasi yung iba, nakita ko, magkuha ka lang ng mga old pictures ninyo, di ba? Parang, may mga sinasabing ano yung mga lugar na pinuntahan mo, parang ganoon. Yan. O kaya, sino yung mga ex mo, parang ganoon, di ba? O kaya, yung mga paborito mong pagkain. Yan. So, parang parang, sa ngayon, parang mabilis na lang. Yan. Parang hindi siya gaanong nangangailangan ng extra effort. Yan. Para talaga i-accept yung challenge. Pero, meron pong kasabihan tayo patungkol po dito. Sabi nga, challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful. Yun. So, kung titingnan po natin, medyo mahirap pagka dumaan ka sa mga hamon ng buhay. Kaya lang, pag napagtagumpayan mo daw ito, nagiging maayos o nagiging, sabi nga, meaningful, colorful ang buhay mo. Yan. Pero, dadaan ka talaga sa medyo matitinding mga pagsubok ng buhay. Now, dito po sa Biblia, merong pong sinasabi sa atin about trials or challenges na pinagdadaanan natin. Makikita po natin yan sa 1 Peter chapter 4 verses 12 to 13. Sige po, basahin po natin. Ang sabi po dito, "Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you. But rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed." Yan, so dito po sinasabi na meron talaga. Yan, meron talaga mga challenges, may mga pagsubok na pagdadaanan tayo. Tapos ang sabi nga po dito ni Peter, sabi nga niya, magalak daw tayo. Yan. Bakit sinabi niyang magalak tayo kung dumadaan tayo sa mga pagsubok o mga hamon ng buhay? Kasi after daw natin na malagpasan yung mga hamon na yon, makikita daw po natin yung magiging magandang resulta nito. At ito nga yung kaluwalhatian ng ating Panginoon na talagang maranasan natin. So, mga kapatid, meron po mga reminders na bilin po na as we face these challenges, yan, habang hinaharap natin itong mga hamon na ito, meron pong mga paalala sa atin na kung atin pong laging aalalahanin sa tuwing dumadaan tayo, kasi normal po talaga na dumaan tayo sa mga challenges, magiging mas magaan para sa atin na harapin ang lahat ng ito. Ano po yung sabi? Number 1 po, when you face difficult times, know that challenges are not sent to destroy you. They are sent to promote, increase, and strengthen you. Yun daw po yung unang dapat nating laging inaalala o laging nilalagay sa puso, isip natin na tuwing daw dadaan tayo sa mga challenges in life, yan, dapat daw isipin mo na hindi ito para sirain ka, yan, hindi para sabihin sa'yo na malugmok ka, yan, kundi ito daw po ay magsasabi sa atin o magpapakita sa atin pag nalagpasan natin na tayo po ay tatatag, tayo po ay magkakaroon talaga ng mas malalim na hindi lang relasyon kay Lord, kundi yung faith po natin. So, hindi ko po alam kung ano po yung pinagdadaanan mo sa mga panahong ito, pero naniniwala po ako na katulad ng napag-aralan natin last Sunday, di ba? May purpose si Lord sa lahat ng nangyayari sa atin. And even ito nga, yung mga pinagdadaanan natin ng mga hamon ng buhay, na kung saan talagang minsan, di natin alam kung kaya ba natin, pero mamaya po, may makikita po tayong kasiguraduhan talaga na ibinibigay sa atin ni Lord na sa lahat ng mga challenges na yan, hindi lang natin kasama si Lord, kundi magtatagumpay po tayo. Amen? So yun po, basahin po natin sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. Sabi po dito, ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, katulad daw ng ginto na nasisira, pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon,
kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Hesu Kristo. Yan. So dito po malinaw, di ba? Katulad daw ng isang ginto na dumadaan yan sa apoy o dinadaan sa apoy para makita yung kanyang pagkakinang, yung pagiging dalisay niya. Tayo din po bilang mga manampalataya ay dadaan yan sa mga pagsubok na ito at yun nga, mga challenges na ito na kung saan ang magiging resulta niyan, makikita po yung pagiging matibay natin. Yan, magiging dalisay na makikita yung kadilasayan, yung yung pureness ng atin pong pananampalataya na kung saan habang dumadaan tayo sa apoy, masakit, di ba? Totoo naman po 'yun. Yung pag dumaan sa apoy, talagang masakit. Pero ang maganda po doon, yung resulta niya, yung kinang. Yan. So tayo po bilang mga Kristiyano, kikinang po tayo. Pakisabi nga sa katabi mo, kikinang ka. Yan. Yung pagdaan natin sa apoy, pinakikinang po tayo ng atin pong Diyos. So yun po yung una. Yan. So pangalawa po, dapat laging alalahanin po natin kung dumadaan po tayo sa mga challenges. Pangalawa po, pour your heart out to Him because He hears you cries and He will help you. Every time, brothers and sisters, na dadaan tayo sa mga pagsubok, hayaan po natin na talagang ibigay natin kay Lord yung laman ng puso natin. Ano man po yung nasa puso mo, pwede tayo umiyak, di ba? Pwede tayo sumigaw sa Panginoon. Kausapin natin siya. Sabi nga dito, ilabas mo yung lahat ng nasa puso mo. So kung ano man po yung pinagdadaanan natin sa mga panahon ito, iiyak mo lang kay Lord, sabihin mo lang sa Kanya, at hayaan mo na talagang marinig niya yung lahat ng gusto mong sabihin sa Kanya. Although sa iba kasi sa atin, sanay na sanay tayo, inilalabas natin sa social media. Iba naman sa kaibigan, di ba? Sinasabi natin yung mga hinaing natin sa ibang tao. Pero mas maganda po na unahin natin kay Lord. Bago po yung Facebook natin, bago po yung social media, hayaan po nating marinig ito muna ng ating Diyos. Yan. Kasi sabi nga, He hears our cries. Napapakinggan po tayo ng ating Panginoon. Ano po ang sabi niya sa Isaiah 41 verse 13? Ang sabi po doon, For the Lord your God will hold your right hand, saying unto you, Fear not, I will help you. Naalala ko po yung message sa atin ni Lord last prayer assembly, kung nandun po kayo, every first Saturday po ng buwan ay nagkakaroon po tayo ng prayer assembly. And pinakita po ng Lord doon is yung hawak niya yung kamay natin. Yan, bilang mga anak niya, hinahawakan niyo po tayo and He is guiding us. Yan. At isang malinaw na mensahe po ng Diyos sa atin is, don't resist the hand of God. Yes, katulad ng sabi po rito sa Isaiah, di ba? Sabi nga, hawak ni Lord yung kamay natin. And He is willing to help us. He is willing to guide us. Dadalhin po niya tayo doon po sa lugar na gusto po niyang pagdalhan sa atin. Now, wag po nating i-resist ang kamay ni Lord. Hayaan po natin na dalhin niya tayo doon po sa lugar o doon po sa sitwasyon na gusto po niyang pagdalhan sa atin. Yes, maaring dumadaan po tayo sa mga sabi nga, rocky road, di ba? Yung mga daan na medyo malubak, yan, maraming mga obstacles, pero hanggat kasama natin si Lord, hanggat hawak ni Lord ang atin pong mga kamay, katulad po ng sabi doon sa binasa natin kanina, fear not. Huwag tayong matakot. Pakisabi nga po sa katabi mo, huwag kang matakot. Yan, kasama po natin ang ating Panginoon at gusto po niya na talagang patuloy na dalhin tayo sa lugar na gusto po niyang pagdalhan sa atin. Naniniwala ka ba doon, kapatid? Kung naniniwala ka, pakisabi nga po sa katabi mo na hawak ka lang kay Lord. Yan, hawak lang po tayo. Don't resist the hand of God. Huwag po nating i-resist yung kamay ng atin pong Panginoon. Kasi dadalhin talaga niya po tayo dun sa talagang lugar na gusto niyang pagdalhan sa atin na kung saan magtatagumpay po tayo. Sabi ko kanina doon sa binasa natin, di ba, sa Peter, pansamantala lang. Yan. Ito pong mga pinagdadaanan natin, hindi ho magtatagal yan. Pansamantala lang. Parang, di ba, yung mga bagyo ng buhay, naalala ko, dati pinag-aralan din po natin, hindi naman ho nagtatagal ang bagyo. Di ba? Hindi naman ho forever na laging may bagyo. Hindi ho laging signal number 3. Di ba? Humihina din po yan. At darating po yung panahon,
di ba? Titigil din po siya. So ganun din po yung mga challenges sa buhay natin, yung mga storms of life na kung saan titigil din po yan. May panahon na kung saan titigil yan. Okay, so yun po yung pangalawa. Pangatlo naman po, yan, at ito po yung mga dapat nating alalahanin kung tayo po ay dumadaan sa mga challenges, mga hamon ng buhay. Number 3, walk in obedience to His Word. Yan, kailangan pa rin talaga na mapakinggan natin si Lord sa pamagitan po ng kanyang mga salita. At hindi lang po tayo dapat nakikinig. Yan, meron po tayong dapat na ginagawa. And this is obey God. Sundin po natin kung ano ang nais ng Diyos. Yan, pakisabi ulit sa katabi mo, susundin natin si Lord. Amen. Ano po sabi sa James 1:25? But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Ang sino man daw tao na nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos, at hindi lang ito basta pinakikinggan, kundi may ginagawa siya. Ano po yung ginagawa niya? Sinusunod niya, di ba? Ano pong sabi doon? Ito pong taong ito ay pagpapalain ng ating Panginoon. Yan. Pagpapalain ka ng Diyos habang ikaw ay sumusunod sa Kanya. Gusto mo ba ng pagpapala mula sa Diyos? Kung gusto mo, then obey God. Huwag lang makinig. Yan, wag lang tayo maging tagapakinig, di ba? Sabi nga rin po sa James, hindi lang po tayo dapat maging tagapakinig, kundi dapat doers of the word. Yan, maging tagagawa po tayo. Sundin po natin ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Yan. Ang nais po ng Diyos, katulad ng kanina po, continuation po. Yan. Balikan po natin ulit. James chapter 1. Yan. Yan. Yung kanina po, yung sinabi ko, James chapter 1, gusto po ni Lord na saliksikin natin, di ba? Saliksikin natin at gawin natin yung pinagagawa sa atin ng atin pong Panginoon. Yan. Sumunod po tayo kay Lord. Yan. Kahit na minsan nahihirapan tayo. Yan. Hindi ko alam kung ano pong sitwasyon nyo sa panahon ito, pero kung nahihirapan ka, kapatid, alam ni Lord ang sitwasyon mo. Pakisabi nga sa katabi mo, alam ni Lord ang sitwasyon mo. Yan. Alam po niya. So, hayaan po natin na talagang patuloy din ipakita po sa atin ni Lord yung kalooban niya. At pag ipinakita po niya ang kanyang kalooban, dapat po sundin natin. Okay po? Let His will be done in our lives. Si Jesus po, in great example natin. Di ba alam naman po natin kung ano po yung pinagdaanan niya nung dito po siya sa lupa, nung sumunod siya sa atin pong Diyos Ama. Kasi may purpose po siya. Ang purpose niya, di ba? Iligtas ang tao. Dahil nga makasalanan po tayo, so kailangan po natin ng tagapagligtas. At si Jesus po, sumunod siya sa Ama. Pumunta po siya rito sa lupa para ipakita na talagang mahal tayo ng Diyos Ama, at yung buhay niya ay inialay niya para sa atin. Yan. Although mahirap yung kanyang sitwasyon, yan, alam naman po natin yung struggle niya, lalong-lalo po doon sa di ba, sa Garden of Gethsemane, kung alam po natin yung storya, talagang nag-struggle din po si Jesus. Kasi alam niya mahihirapan siya. Alam niya ipapako siya doon sa krus ng Kalbaryo. Pero kahit na ganoon, ang alam niya na naig pa rin yung kanyang pagsunod sa Ama. At anong sabi po niya doon, yung prayer niya, "Not my will be done, but yours be done, O my Father." Yun po yung nasunod. Kaya naman, eto po tayo. Meron po tayong kaligtasan, meron po tayong kapatawaran, kasi tunay nga po na si Jesus ay sumunod sa ating Diyos Ama. So pakisabi nga po sa katabi mo, susunodin po. Sunod din po tayo sa ating Panginoon. Amen? Yan. So yun yung pangatlo. Kailangan sumunod po tayo. Pang-apat naman po, remember God is near and He is forever faithful. Ito po, pinaka-importante. Isa sa pinaka-importante po. Yan. Alalahanin mo na andyan lang si Lord. Yan. Naalala po niyo yung lesson natin last week. Yung atin pong message na pinag-aralan. God is in control of everything. He is our sovereign God. Yan. Nandito po siya. Sumasa atin siya. Hindi man natin siya nakikita, pero nasa atin po siya. And He is forever faithful. Ano po yung sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Yan. Ang sabi po doon, "No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape
that you may be able to endure it. Kapatid, napakaganda ng mga talata sa tuwing tayo po'y dadaan sa mga pagsubok, dadaan sa mga challenges na ito. Alam ni Lord yung lahat na nangyayari sa atin. Sabi po doon, hindi ka lang nag-iisa. Yan, pakisabi nga sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Marami tayo na ganun din ang sitwasyon. Iba't ibang sitwasyon natin, pero alam ni Lord yung nangyayari sa atin. Sabi nga doon, di ba? He is faithful. He will give us the way of escape. Bibigyan daw niya po tayo ng paraan para malagpasan natin ito. Yan, ma-overcome po natin. Pakisabi ulit sa katabi mo, walang pagsubok na hindi mo kaya. Kaya natin lahat yan. Yan. At alam mo ba, kapatid, wala ding ipagagawa si Lord sa'yo na hindi mo kaya. So, ibig sabihin, pag tayo binigyan ng responsibility, binigyan na tayo ng gawain, di ba? Kaya mo yan. Yan. Kaya natin lahat yan. Kasi may abilidad na binigay sa atin si Lord. May lakas na binigay sa atin si Lord. At higit sa lahat, He is with us. And di ba sabi nga doon, we can do all things through Christ Jesus who gives us strength. Siya po'y nagpapalakas sa atin. Siya po'y nagbibigay sa atin ng wisdom para gawin natin yung mga dapat po natin gawin. Kaya kapatid, huwag kang matakot. Yan, pakisabi po sa katabi mo, huwag kang matakot. You can do it. Yan, magagawa natin. Magagawa natin yung lahat ng pinagagawa ng ating Panginoon. At malalagpasan po natin yung lahat ng mga challenges na pinagdadaanan po natin sa mga panahon ito. And lastly po, number 5, continue to give thanks. Yan. Ngayon pa lang magpasalamat ka na kasi alam natin, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng ito. Ano po yung sabi sa Psalm 107 verses 21 to 22? Ano po yung sabi doon? Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wondrous deeds for mankind. Let them sacrifice thank offerings and tell of His works with songs of joy. Yan. Ano man daw po yung mga, di ba, pinagdadaanan natin, ngayon pa lang magpasalamat ka na kasi faithful si Lord. Yan. At tutulungan tayo para talaga malagpasan natin ang lahat ng mga pagsubok at mga challenges na ito. Naniniwala po ako that truly God is with us. At meron po siyang malaking plano sa buhay natin. Katulad po ngayon, di ba? Eto pa rin tayo. Andito pa rin po yung virus na ito. Nasa pandemic pa rin tayo. Talagang mga tao ay kumbaga yung struggle sa buhay ay hindi pa rin matapos-tapos kasi andyan pa rin siya, andyan pa rin itong virus na ito. Pero hayaan po natin na talagang pangunahan tayo ng atin pong Diyos. Let His peace be upon us and let His love overflow upon each one of us. Brothers and sisters, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Alam ko marami pong mga tao hanggang ngayon may sakit pa rin. Hanggang ngayon talagang hindi pa rin natin, although may mga sabing maraming gumagaling, kaya lang, di ba, marami pa rin na, nahahawa. Kaya nga, ito po tayo, nasa, na naman tayo, ECQ tayo, modified. Pero, andyan pa rin nga, itong hamon na ito, itong labanan natin sa virus na ito. Hindi natin siya nakikita, pero salamat dahil meron tayong Diyos, di ba, na talagang sumasa atin at naniniwala po ako na pansamantala lang ito. Magtatagumpay po tayo. Pagtatagumpayan po natin ang lahat na ito. When the peace of Christ rules in our hearts, thankfulness overflows. Yun po yung kailangan natin. Hayaan po natin na talagang mag-umapaw. Yun pong pasalamat natin sa ating Panginoon. Even the darkest of times, we can praise God for His love, His sovereignty, and His promise to be near when we call. Yung pong pagiging Diyos niya, yung pagiging sovereign niya, nandyan talaga. He is in full control, so we can still praise and we can still thank God sa lahat ng nangyayari sa atin pong mga buhay. Ang kailangan lamang po talaga mga kapatid ay magpatuloy tayo na talagang sumunod sa Kanya. Kanina po, di ba, sabi ko sa inyo, maraming mga challenge na ibinibigay po sa atin, tapos may iba nag-accept, I accept the challenge. Uso yan ngayon di ba? So, as we close sa oras na ito, meron po akong challenge na gustong ibigay sa inyo. Nasa inyo po kung tatanggapin nyo o hindi. Alam ko marami na po kayong inaccept ng mga challenges Yan. Maliban po doon sa kinakaharap mo na ngayon
ng mga challenges ng buhay, gusto ko po kapatid, ituloy mo lang ang laban mo, magpakatatag ka, magtatagumpay ka din dyan, dahil kasama mo si Lord, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng mga challenges na yan. Kaya lang, ngayon po, gusto ko pong magbigay ng challenge. Yan, ewan ko kung sino mag-a-accept. Sana may mag-accept, no? Total, nandyan naman ho kayo. Pwede mamaya, pakicomment na lang ho, ano? Kung pakisabi po, I accept the challenge. Ano ho ba yung challenge? May ano lang to, madali lang naman ho ito. Hindi po to mahirap. At alam kong kayang-kaya mo. Yan, kayang-kaya natin. Kasi hindi naman ho ito iuutos ni Lord kung hindi natin kaya. So this is my challenge for all of you na galing din po sa Biblia. Ano po yung sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 31? Pakisabi po sa katabi mo, kayang-kaya natin ito. Ito po, simula ngayon, sana sa susunod na mga araw, yan, ilagay mo sa ano mo, sa tawag yan, sa wall mo, sa FB, na tinatanggap mo yung challenge na to. Ano ho ba yun? Tingnan natin ha. 1 Corinthians chapter 1 verse 31, therefore, as it is written, let him who boast in the Lord. Yan, gusto ko po, ipagmalaki natin si Lord. Ipagmalaki natin siya. Magpasalamat tayo sa lahat na mga ginagawa niya sa buhay natin. May pagsubok man o wala, ikaw man po ay pinagpala, o sabihin natin na may mga kahirapang pinagdadaanan. Gusto ko kapatid, simula sa araw na ito, simula sa oras na ito, magpasalamat ka kay Lord. Sabi nga doon, let him who boast in the Lord. Pagmalaki natin si Lord, itaas natin si Lord sa buhay natin. Kahit ano pa man po yung mga pinagdadaanan natin, magpasalamat po tayo sa Diyos. And let's declare His goodness. Patuloy natin i-testify. Patuloy nating ibahagi, ipamalita, di ba? Naalala nyo yung isang preaching natin, message sa atin, spread hope, not fear. Gusto ko po na yun yung lagi nating ipamalita na may pag-asa kay Kristo. Si Kristo ang ating kaligtasan. Si Kristo ang ating kagalingan. Namatay si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. May kapatawaran sa atin pong Panginoon Hesus. Marami man tayong kasalanan, sabihin man natin na marami tayong mga ginawang hindi magaganda, pero because of what Christ did at the cross of Calvary, we are free, di ba? Pinalaya tayo, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ano po sabi sa Romans 1:16? Yan. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Now, brothers and sisters, pwedeng sa testimony mo, sa pagbabahagi mo ng goodness ni Lord sa buhay mo, may mga tao na maliligtas. At yun po yung gusto ko na mangyari sa atin sa panahon ito. Marami pong tao ang maniwala kay Kristo sa pamagitan po ng idideklara natin. Yan. We will declare God's salvation. We will declare the good news of salvation na si Kristo ang pag-asa natin. Yan. Si Kristo ang ating kagalingan. Si Kristo ang ating pong tagapagligtas. Jesus is our, sabi nga, He is the Alpha and Omega, simula at katapusan. He is the author and finisher of our faith. Dumaan man tayo sa maraming mga pagsubok, palalakasin niya atin pong pananampalataya. May mga sakit man tayong pinagdadaanan sa mga panahon ito, Jesus will heal us because He is our great healer. Meron man tayong mga pangangailangan, God will provide everything that we need. Amen? He will supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Amen? Sa pamagitan po ni Kristo Jesus na sumasa atin, hayaan po natin mag-overflow yan, sa buhay natin yung love ni Lord. Let's declare it. Siguro mas maganda, di ba? Parang imbis na sama ng loob, yung atin pong nilalagay sa atin pong mga Facebook, sa dinideklara natin, yung sama ng loob natin, mga kung ano-ano mga pinagsasabi natin, marami pong ganun eh. This time, let's declare God's goodness. Amen? Ideklara natin na mabuti ang Diyos, na mapagpatawad ang Diyos. So kapatid, patawarin mo din ang mga taong nagkasala sa iyo. Hayaan po natin na yung kapatawaran ni Lord na sumasa atin ay ibigay din po natin sa iba. Yung pag-ibig na naramdaman natin mula sa ating Panginoon ay ibahagi din natin sa iba. Now, ang tanong, will you accept the challenge? Tatanggapin mo ba ang challenge?
i-share mo ba ang goodness ni Lord? I-declare mo ba? Ipagmamalaki mo ba si Lord? Kasi yung iba nahihiya eh. Ikinahihiya si Lord. Di ba? Sabi sa Bible, ikahiya mo ako dito sa lupa, ikakaya ka din sa langit. Wag naman po, di ba? Hayaan po natin na marinig, hindi lamang po ng ating Diyos, kundi maging ng kaaway natin, si Satanas, lalong-lalo na nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi sa kanya pong kabutihan, niligtas niya po tayo. Ayun po kapatid, this is my challenge. Mahirap ba? Mahirap ba yung challenge na yon? Kailangan ba ng effort yon? Pwede siguro sa mga mahihiyain. Yeah? Pwede din doon sa mga takot. Pero kung ikaw po ay talagang pinagpala ng Diyos, kung ikaw'y pinagaling ng Diyos, iniligtas ng Diyos, biniyayaan po tayo ng Diyos, we have to declare God's goodness. Yan. Ipagmalaki po natin. Yan. Ipagmalaki po natin si Kristo na nagbago ng buhay natin. Ipagmalaki natin si Kristo na nagligtas sa atin. Amen po. Yan. So, mamaya po gusto ko sana may mga comment dyan na pinagmamalaki ko si Kristo. Salamat kay Kristo sa kaligtasan. Punuin natin, di ba? Yung mga walls natin sa FB natin ng mga papuri para sa atin pong Diyos. At yun po yung ating ipalaganap. Yan, sa mga tao. At sabihin natin na merong Diyos na mabuti, merong Diyos na nagligtas sa atin, merong Diyos na nagbabago ng buhay natin. Amen po? Yan. So ngayon po, tayo po'y mananalangin. And ito pong challenge na to, na gusto ko po na talagang gawin po natin. Yan. Alam ko marami na kayong mga challenges na inaccept. Yan. Kung ano na po mga... Yan, marami. Meron nga ako nakita sa FB. Ewan ko kung sinong sumunod nun. Maraming mga challenges, diba? Yung Bible verse, parang ganoon, challenge. Tapos, mga pictures ng mga nakaraan. Ewan ko lang kung narinig mo na yon. Ewan ko, kung may kumagat doon. Natawa ako nung nakita ko yon. Pero parang walang sumunod. Yun, sa challenge na yon. Ano ba yung challenge na yon? Sabi, ipakita daw yung kanyang kilikili. Ganon. Anong kulay daw ng kilikili niya? Diba? Ganon. Nakita niyo ba? Nakita ko yun eh. Natawa ako. Sabi, sino kayong susunod dito? Parang ganon. Minsan mga nakakatawa. Yan. Na mga sumusunod naman yung iba. Yan. Kaya lang ito kapatid. Diba? Mas maganda to. Yan. Na talagang ating ideklara, ating talagang ipagmalaki ang atin pong Diyos. Na si Kristo talaga ang nagmamahal sa atin at gusto ng Panginoong Jesus na hindi lang ikaw ang maligtas, kundi marami pa sa pamagitan po ng pagdideklara natin ng kanyang salita, ng good news po niya. Huwag ko natin ikahiya ang kaligtasan, huwag ko natin ikahiya ang ating Panginoon. Amen po? Yan. Sige po, tayo po'y manalangin sa oras na ito. Let's all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami lumalapit sa inyo sa oras na ito at tunay nga po nagpapasalamat sa kadakilaan mo sa aming mga buhay. Salamat Lord sa mga challenges, sa mga hamon ng buhay na kung saan Lord, kitang-kita naman po namin talaga ang katapatan mo sa aming po mga buhay. Nakita namin at patuloy namin nakikita ang iyong pangunguna sa aming pong buhay. Katulad, Lord God, ng pinakita mo din sa amin, last prayer assembly, that you're holding our hands, Lord. And your word upon us is, do not resist your hand. Kaya sa oras na ito, hayaan mo na makasunod talaga ang mga anak mo sa iyo, saan mo man kami gustong dalhin, hayaan niyo, Panginoon, na talagang makasunod kami. At hayaan niyo din, Lord God, na talagang maipagmalaki ka namin. Patawarin mo kami, Lord, kung may mga panahon na ikinakahiya namin ang iyong mga salita, ikinakahiya ka namin o ikinahiya namin yung mga sinasabi mo sa amin na may iniutos ka pero hindi namin sinusunod. Pero this time, Lord God, thank you for the strength. Thank you sa wisdom din ibibigay mo sa amin kung paano po namin talaga magagawa ito pong nais mo and gusto mo, Panginoon, na ipagmalaki ka namin. Hindi kami mahihiya, Lord God. Hindi kami mahihiya na talagang sabihin sa maraming tao na si Jesus ang aming tagapagligtas, na si Jesus ang tunay na nagmamahal sa amin at ang Panginoon Jesus ang tunay naming susundin. Narito po kami, Panginoon, tunay pinagkakatiwala namin sa inyong aming po mga buhay. Pagalingin mo, Lord, ang lahat ng mga may sakit. I-provide mo, Lord, yung lahat ng aming po mga pangailangan.
And we continually pray also for our land, for the Philippines, Lord. Yung pong pandemya na nangyayari po, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo at naniniwala kami, malalagpasan din po namin ang lahat ng ito. Bless us, bless our family, bless our land, bless the Philippines, Lord God, at hayaan yun talagang patuloy na talaga ang biyaya mo ang talagang maranasan po namin. Salamat, Lord God, sa lahat-lahat pang gagawin mo sa aming mga buhay. Ang mga challenges na ito ay malalagpasan namin dahil ikaw na Diyos namin ay tunay na tapat at tutulungan kami na malagpasan namin ang lahat ng ito. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Muli mga kapatid, yung mga challenges na yan, alam kong malalagpasan po natin. Amen? Pakisabi sa katabi mo, malalagpasan natin ang lahat ng mga hamon ng buhay. Kasama natin si Lord at tunay nga na magtatagumpay tayo. Thank you at nawa talagang pagpapala ng Diyos ang patuloy na talagang maranasan po ng bawat isa. At ganoon din po, reminders din po, meron po tayong everyday atin pong DOTD, yan, marami po na talagang mensahe pa rin na sinasabi sa atin si Lord everyday, yun, talagang pakinggan natin siya. Hindi lamang puting araw ng linggo, kundi araw-araw, binibigyan po tayo ng pagkakataon ni Lord na talagang makilala pa siya ng lubusan. God bless you! God bless you, brothers and sisters.